So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, mukhang mayroon po atang nakalimutan itong si Rodante Marcoleta. Alam nyo naman, 'di ba, na naglilinis ng pangalan itong si Congressman patungkol nga po sa kanyang naging remarks, 'di ba, during sa TRICOM sa mga fake news peddler, 'di ba? Muntikan niya na pangang ipasight and contempt itong si Attorney Enzo Recto dahil ang sabi niya mapadlin lang daw. Oo, ganyan niya ilarawan itong si Attorney Enzo Recto na mapanlin lang daw, mga minamahal. So ngayon, sino ba yung nanlilin lang? 'Di ba? After yung statement mo, basahin nga natin yung statement ni Congressman Rodante Marcoleta. Ang sabi niya, uulitin lang natin there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung mga mapa or what, there is no West Philippine Sea. So mga minamahal, syempre unang magre-react dyan, walang iba kundi itong si Commodore J. Tariela. Sila yung nangangalaga ng ating soberanya. Sila yung nandyan nakaantabay. Diba? Sa ating soberanya, sa ating exclusive economic zone. 'Di ba? Kapanata na lang din sa ating Philippine Navy, sa ating mga nasa Air Forces of the Philippines na nakaantabay diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Mga minamahal, yung mga taong nandoon araw-araw palagi na binabantayan ng ating exclusive economic zone. Siyempre masakit 'yun. Kay Commodore J. Tariela na marinig yung mga ganyang klaseng lathala, yung mga ganyang klaseng statement. Kaya ang sabi ni J. Tariela, ano daw yun? Disservice daw yun. Hindi tama to. Kung disservice yan. Ngayon, itong si Rodante Marcoleta, nagsalita. Minura. Mga minamahal, itong si J. Tariela. Ito yung part na maitim yung basahin natin Ito yung part na to, yung medyo maitim lang yung basahin natin. Sabi niya dito, huwag tayong magpapaka-gago at magpapaka-ignorante katulad nung Kumodre na yan. Hindi pala niya naiintindihan na hindi siya nakasulat sa mapa ng mundo, ng karagatan. Congressman naman. Okay. Sabihin na lang natin na tama itong si Rodante Marcoleta na wala naman talagang West Philippine Sea. Sabihin na lang natin na tama itong si Rodante Marcoleta. Pero tama ba yun na ikaw mismo yung magsasabi niyan sa harap ng mamamayang Pilipino na nakikipaglaban at nakaantabay para ipaglaban ng ating soberanya? Uulitin ko, atin yung West Philippine Sea na yan. Pero tama, sa Rodante Marcoleta na walang pangalang West Philippine Sea na nag-i-exist. Kasi kilala nga po ito sa tinatawag na South China Sea. At claims niya pa, nagawa lang daw po yan ni former President Aquino. Okay, sige. Sabihin na lang natin na tama yung sinabi ni Rodante Marcoleta. Pero tama ba yun na para ipamuka sa mamamayang Pilipino na parang kesyo tayo pa ang nangangamgam ng lupain na sariling atin? Tapos ngayon, bigla kang maglilinis. Karapat-dapat ba na tawagin kang honorable sa ginagawa mo yan? Karapat-dapat ba na tawagin kang honorable sa ginagawa mo yan? Congressman ka pa man din. Kaya, huwag ka nang magtaka. Kung itong si J. Tariela mismo, sinupalpal ka. Kung itong si J. Tariela mismo ay nagsalita ng against patungkol sa'yo. Kasi mismo sila, nakaka-insulto yun sa kanilang parte. Nang iinsulto ka sa ginagawa mo. Araw-araw silang nandun sa karagatan. Meron nga mga civilian, mga minamahal, last year, Mayo, I think nandun din ata, if I am not mistaken, mga minamahal, itong sila JDB, diba? I think, parang feeling ko nandoon sila, diba, na naglayag. Yung mga civilian, may nakapagkwento nga Isang araw pa lang talaga sila doon, parang napupungay na sila sa kakabantay, wala ka na makikita, as in sobrang wala na. Karagatan na lang, parang napupungay sila kakabantay, tapos medyo natatakot kasi nag-aantay na lang sila ng pag-atake. So mga minamahal, di ba, bilang isang parte ng nakikipaglaban,
bilang isang parte na talaga nga namang pinaglalaban ng ating soberanya. Napakasakit na manggagaling ang salitang ito sa isang kongresista na parang tila baga, ay, tayo yung mga agaw. Yung parang ganun ba? Tapos ngayon, na medyo na-misinterpret, sabi na lang natin, na-misinterpret ng mga Pilipino, itong si Congressman Rodante Marcoleta, abay, naglilinis. Naglilinis siya, mga minamahal. Ito pa nga yung kanya sinabi eh. Wait lang. Ito yung ating maritime rights. Sa lugar, sa buong mundo. Pakinggan natin. Itong tatlong bahagi na ito, ito yung ating maritime rights. Ito yung sinaklaw nila, ito yung West Philippine Sea, sabi niya. Yung lahat. So, alam mo, kahit na hindi mo pa sabihin West Philippine, atin talaga yun. Yan po ay nakasulat sa mga treaty na ating pong pinirmahan, kung tawagin ay UNCLOS. United Nations. Oy, buti ka pa, oo nga, maalala ko mga minamahal, na-call out niya na hindi naman totoo yung West Philippines na yan kasi gawa-gawa lang yung pangalan na yan. Pero yung 10 dash line na gawa-gawa ng China, ba't hindi mo ma-call out? Okay lang sana eh, kung yung China yung nagsalita niyan, hindi, gawa-gawa nyo lang yung West Philippines na yan. Okay lang sana, acceptable pa yun. Pero yung manggagaling sa bibig ni Congressman Rodante Marcoleta, parang napaka-unacceptable nun, mga minamahal. Tapos ang pinakamasakit pa dito na part, yung sinabi niya na there is nothing as West Philippine Sea sa harap pa mismo ng publiko, sa TRICOM pa mismo. Diba? Siyempre, madami magre-react niyan. Ngayon, okay, dinedepensahan mo yung sarili mo na hindi naman kasi totoo talaga yung West Philippine Sea, gawa-gawa lang yan ni Pinoy, pero atin naman talaga yan. Okay, given na atin yan. Pero tama ba na ipamukha mo sa atin yan? Okay sana kung China pa yung magsalita eh, pero kung ikaw, honorable ka pa man din, diba, nagigets ninyo, mga minamahal, o na-call out mo yung hindi registered na pangalan ng West Philippine Sea, pero hindi mo man lang ma-call out yung ginawang 10 dash line ng China. Aba, tapos ngayon, bigla kang kakambyo. Hindi, kahit di naman pangalanan yan, atin naman talaga yan. Tama ba yun? Basa-basa din ng PCA 2016 ruling, ha? Nations Convention on the Law of the Sea. So meron tayong 12 miles territorial sea, meron tayong 12 continental shelf, exclusive economic zone. Atin yun. Malawak, Sa lahat po ng nakikinig, tandaan po ninyo, atin po lahat yun. Kahit ano pong mangyari, hanggang sa huling patak ng ating dugo, ilalaban po natin yan. Ang sila? O, diba? O, kumakambyo na. Hindi, wala. Nautuan na pa din. O, kanino kayo kakampi? Kay Jay Tariela or dito kay Congressman Rodante Marcoleta? Sige nga, mag-comment nga kayo. Kanino kayo kakampi? Kay Tariela or dito kay Marcoleta? Ako, mga minamahal, kahit sabihin pa natin na given na meron tayong pagkakamali, syempre dito pa din tayo kay Jay Tariela. Kasi si Jay Tariela sumusuporta sa mga Pilipino. Diba? Sa ating bayan, sa ating soberanya. While itong si Rodante Marcoleta, mukhang na-identified na natin siya as diba? Na-identified na natin siya as mukha lang namang pro-China. Diba? Pero no matter what, dito pa din ako kay Jay Tariela kasi nakikita natin na si Jay Tariela pinaglalaban ng sarili nating bayan eh. And we deserve a leader na kayang tumindig. Yung literal na parang Leni Robredo, titindig tayo. Liliwanag sa dilim. Diba? Yan yung gusto natin, yung tumitindig. Sana all tumitindig. Diba yan yung gusto natin, yung tumitindig. Diba? Para dito sa ating bayan, kayang ipaglaban ang territorial integrity natin. Hindi yung daming hanash, no? Daming sinasabi, kagaya ni Congressman Rodante Marcoleta. Tama lang naman yung sinabi ni Jay Tariela, sinupalpal siya. Nasaktan ata. Kaya minura. Tama ba yun? Alright. Mga minamahal. Anyway, yun po. Kayo po, ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, mga minamahal, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal. Ay, by the way, pengi lang po pala ako ng comments. Mahalaga sa akin, mga minamahal, na nagko-comment kayo sa ating vlog. Tapos, syempre, don't forget to click the like button, mga minamahal, and hit
the notification bell. Notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At don't forget to subscribe also. Kasi habang sumasubscribe kayo, pinapatunayan nyo sa akin na gusto nyong lumaki ang channel natin para mas madami pang makarinig ng boses ng mga mamamayang Pilipino. Okay? Ingat mga kababayan.